Si Justin ay isang tahimik at mahiyain na empleyado sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa trabaho, ay bihira siyang mapansin ng kanyang mga kasamahan. Likas sa kanya ang pagiging mahiyain. Palagi siyang nasa kanyang cubicle, nakayuko sa kanyang computer at bihirang makipag-usap sa iba. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa trabaho at bahay. Isang araw, isang bagong empleyado ang dumating sa kanilang opisina. Siya ay si Carol, isang maganda at kaakit-akit na babae na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Maihahalin tulad nga ang kanyang ganda sa artistang si Angel Locsin. Sa paningin ng mga kalalakihan, ay isa siyang tunay na anghel na bumaba sa lupa. Mabilis siyang naging popular sa opisina at halos lahat ay nais siyang makilala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Justin ang kanyang napansin. Hi, Justin. Tama ba? Bati ni Carol, isang umaga habang nagkakape si Justin sa pantry. Pwede ba kitang makausap? Nagulat si Justin at hindi makapaniwala na ang bagong empleyado ay interesado sa kanya. Oo, ako nga. Sagot niya at nahihiyang ngumiti. Simula noon, palaging lumalapit si Carol kay Justin. Lagi siyang may dahilan upang makipag-usap sa kanya. Magtanong tungkol sa trabaho o mga simpleng pagkikwento sa mga bagay-bagay. Justin, busy ka ba? Tanong ni Carol habang nakatitig ng malagkit sa lalaki. Hindi naman. Bakit? May kailangan ka ba? Sagot ni Justin. Kahit nang totoo ay may kailangan itong tapusin na report na kailangan niyang ipasa bago mag-alas 3. Pinapagawa kasi sa akin si boss. Tapos, gusto ko sanang ipa-proofread sa'yo kung okay lang. Sambit ni Carol habang nakangiti. Yun lang ba? Sige, send mo sa akin. Babasahin ko kaagad. Salamat, Justin Bait mo talaga. Kaya gustong-gusto kita May pakagat sa labi pang sambit ni Carol. Biglang namula si Justin at nauutal-utal na sinabing, Basta ikaw, Carol. at unti-unti na ngang nahulog ang loob ni Justin kay Carol. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Sabay silang kumakain ng lunch habang masayang nagkwekwentuhan. Tila ba may sarili na silang mundo. Nakaramdam si Justin ng saya at pagkasabik sa unang pagkakataon. Isang gabi, habang nag-overtime si Justin, lumapit si Carol sa kanyang cubicle. Justin, gusto mo bang sumama sa akin? May alam akong magandang lugar na pwede nating puntahan. Anyaya ni Carol. Kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng opisina. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Justin. Sinantabi muna niya ang kanyang isipan sa trabaho. May karapatan din naman siguro siyang magsaya, sambit niya sa kanyang sarili. Sumama nga siya kay Carol sa isang maliit na bar sa gilid ng lungsod. Tila ngayon lamang niya ito nakita, pero bihira rin naman siyang lumabas, kaya naisip niyang baka bagong bukas lamang ito. Habang nagiinuman, napansin ni Justin na tila ba may kakaiba kay Carol. Di nagtagal, napansin niya na ang mata ni Carol ay tila ba nagbabago ng kulay. Maging ang kanyang boses ay naging mas malalim. Justin,
Alam mo ba kung gaano kita kagusto? Bulong ni Carol. Ang kanyang mga labi ay halos tumikit na sa tenga ni Justin. Gusto kitang makasama, magpakailanman. Hindi alam ni Justin kung ano ang isasagot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng ubot ng bilis. At ang kanyang isip ay naguguluhan. Bago pa nga siya makapagsalita, ay naramdaman niyang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makita niyang nagbago ng anyo si Carol. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay naging purong itim na walang kaluluwa. Ikaw ang napili ko, Justin. Sabi ng halimaw na ngayon ay nasa anyo ni Carol. Ang iyong kaluluwa ay magiging akin na. Bago pa makatakbo si Justin, ay naramdaman niyang dahan-dahang nawawala ang kanyang lakas. Halos hindi na siya makagalaw. Kanyang katawan ay tila ba hinihikop ng isang malakas na puwersa. At ang kanyang kaluluwa ay unti-unting hinihikop ng halimaw. Nararamdaman niya na unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Kinabukasan, walang nakapansin na wala si Justin sa opisina. Ang kanyang cubicle ay malinis. Walang bakas na siya'y naroon. Ang kanyang mga kasamahan ay tila ba nakalimutan na siya, na parang hindi siya kailanman nabuhay. Si Carol, o ang halimaw na nasa anyo ni Carol, ay patuloy na nagtatrabaho sa opisina. Nag-aabang, naghahanap ng susunod na mabibiktima. Ang mga kaluluwang kanyang kinakain ay nawawala sa kasaysayan. Parang hindi sila kailanman ipinanganak. At si Justin, ang tahimik at mahiyain na empleyado, ay naging isa na lamang sa mga biktima ng halimaw na nagtatago sa anyo ng isang kaakit-akit na babae. What's up mga ka-whisper? Maraming salamat sa pakikinig sa pilot and experimental first episode. Pilot na nga, first pa. ng ating bagong segment, which is Takutan with Jonah. So kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, please comment down below para alam ko kung ipagpapatuloy ko pa ba ang kalokohang ito. Pero yun nga, this is just a trial type of video. Kaya if you want me to make more of this, please comment down below. At kung may ibang content ka na gustong mapanood, like ESL hiring or chikahan lang, inspirational message, inspirational talk ala Inka Magnayes, Sleeping Pill, or any other kinds of videos na gusto mong makita sa ating channel, please comment down below, and please don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye!